natin yung ang pagmamahal ng Ama. Mas kilala po ito sa tawag na The Prodigal Son, alibughang anak. Pero mga kapatid, may mga nagsasabi, ang tayo talagang dapat tawag dito, ang pagmamahal ng Ama. Amen? Hindi po negative, kundi positive. Amen? Dahil mga kapatid, talagang napakaganda po nito. Amen? Ako na magbabasa. No? Nasa 20 verses to. Luke 15, 11 to 32. Sabi dito, sinabi ni Jesus yung kasalita, may isang lalaki, may dalawang anak. Ang mas bata sa una, sinabi, Ama, bigay mo na sa akin lahat ng aking mamanahin na para sa akin. At hinati niya ito sa dalawa para sa kanya ikabubuhay. Sa kanilang ikabubuhay. At pagkala, hindi naman dugi pa sa maraming araw ang nakabatang anak, son, ay kinuha lahat at umalis, pumunta sa malayo. At sinayang niya ang kanyang mga pag-aari, yung mga kayamanan sa riotous living, sa pag-iising buhay. Verse 40, at naubos niya na lahat at nagkaroon ng pagutong sa lupa at siya'y nangailangan. At siya'y sumama sa tagaroon sa doon nakatira. At siya ay nagtagapagpakain ng mga baboy. Verse 16, at siya'y napapagod at siya'y pinupuno niya yung kanyang tiyan ng mga pagkain ng baboy. Walang taong nagbibigay sa kanya. At bumalik siya sa kanyang sarili, at pag-isip-isip niya, sinabi niya sa bahay na aking maraming katulong. Maraming alipin. At may mga tinapay at may mga sobra pa. Samantalang dito, ako'y napapahamak sa gutom. Sino mamatay na sa gutom? Verse 18, ako'y babangon at pupunta sa aking ama, at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa langit at sa iyo. Hindi ako karapat-dapat na tawaging anak. Gawin mo na lang akong kagaya ng mga alipin, bayarang alipin. At siya'y bumangon at pumunta sa kanyang ama, verse 20, at malayo pa siya, ang nakita siya ng kanyang ama, naawa sa kanya, at tumakbo, papunta sa kanya, at pumunta sa kanyang, hinalikan siya sa leeg, pumunta sa kanyang leeg at hinalikan siya sa leeg. Verse 21, sinabi ng anak sa kanya, Ama, ako'y nagkasala sa iyo sa langit at sa iyong paningin. Ako'y nagkasala sa langit at sa iyong paningin. At hindi na po ako karapat-dapat tawaging anak. Hindi na po ako karapat-dapat tawaging anak. Verse 22, sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo yung the best na robe. Best na balabal. Ayan. No? Ilagay sa kanya. Lagyan siya ng singsing sa kamay. Sapatos sa kanyang paa. Dahil dito yung pinatabang baka. Guya, patayin, at tayo kumain, at tayo magsaya. Sapagkat ang aking anak ay patay, ngayon buhay na naman. Siya'y naligaw, muli siya natagpuan. Kaya tayo magdiwang. Verse 25, kaya yung matandang anak ay dumating mula sa bukid at pumunta sa kanyang bahay, malapit na, nakarinig siya ng mga musika at sayawan. At tinawag niya siyang alipin, sabi niya, ano bang ibig sabihin nito? Verse 27, sinabi sa kanya, ang alipin, ang inyong kapatid ay dumating na, at ang inyong ama ay pinatay yung pinantabang luya o baka. Sapagkat natanggap niya ito ng ligtas, safe and sound. Siya nagalit. At tayo niya pumasok.
Once ay inalo, his father treated him. Verse 29, sumagot siya sa kanyang ama. Tingnan mo, ang daming panahon ako'y naglilingkod. Hindi ako nagkakasala, hindi nagkakamali sa iyo. Kahit isang utos mo, hindi ako pumalya. Pero hindi mo man ako binigyan ng maliit na kambing para kayo maging masaya kasama na aking mga kaibigan. Pero tingnan mo, nung dumating ang iyong anak, verse 30, na inuubos lahat ang kanyang mga mana, ang pera mo sa mga patutot, pinagpatay mo pa ng gantabang guya o baka. Verse 31, sinabi ng ama sa kanyang anak, kasama kita lagi. Lahat ng akin sa iyo. Verse 32, kaya dapat, nararapat na tayo magsaya sapagkat ang iyong kapatid ay patay. Muling, ngayon buhay na naman. Ligaw at muling natagpuan. Amen. So mga kapatid, pag binabasa po natin to, para tayo nakabasa na mayroon dito tumatama sa loob. Lagi. No? Kasi tinanggap ka pa ng ama. No? Minahal ka pa rin ng ama. Kahit na naubos na lahat. Amen? Kahit na nawala na sa iyo. Pero tinanggap ka pa rin. Sige, anak. Hindi ka alipin. Anak ka pa rin. Bigyan ka ng magandang robe. Binigyan ng singsing, sapatos. Anak ka pa rin. Hindi ka tinanggap na, o sige, alipin ka na. Bumaba na ranggo mo, sinipa ka na sa pamilya. Hindi po, tinanggap pa rin. Amen? Ito yung pinapakita po yung pagsisisi at pagpapatawad. Pinatawad po tayo ng ating ama. Amen? Pinatawad po tayo ng ating ama. Ano? Sa kalagitnaan natin, hindi po tayo magtuturo. Ikaw mali, ikaw. Ako tama. Hindi po gano'n. Pag mali. Amen? Ano? Kasi, ano po ng pagpapatawad? Pagsisisi at pagpapatawad. Amen? Pag tayo pa nagsisi, patatawanan. Anak pa rin. Hindi po tayo alipin. Hindi pa nagkamali po tayo, alipin na ako. Tanggal na ako. Alipin na ako, di na ako anak. Hindi po gano'n. May gano'n, mayroong kapatawaran din naman. Amen? Lahat tayo nagkakamali. Tama ka ngayon, mamaya mali ka na. Amen? Tama ako ngayon, mamaya mali na ako. Bukas mali na ako. Amen? Tama ka ngayon, bukas, mamaya mali ka na, bukas mali na. Walang hindi nagkakamali sa atin. Pero may pagsisisi at may kapatawaran. Amen? At tayo po ay tatanggapin ng ama. Amen? Yung nakakabatang anak, mayroon po siyang pansariling desisyon. Di ba? Sabi niya akin, tapos alis na siya. No? Kasi po, mga kapatid, kung yung tinanggap niya na yun, no? Kung yung tinanggap niya na yun, inilagay niya pa rin doon, mauubos yun kasama ng kanyang kapatid. Mauubos yun kasama ng kanyang ama. No? Tatay, ako na, libre na kita sa kape. Libre na kita sa bigas. Tatay, kapatid, kuya, libre na kita sa ulam. Mauubos yung natanggap niya sa kanila. Kasi andun siya, yung ginawa niya, umalis siya. Yung pansarili. Amen? Sinulong niya. Amen? Sinulong niya. Wala na po niya sa business sa kanyang ama, sa business sa kanyang kapatid, sa pamilya, umalis siya, malu siya. Hindi, wala nang balita sa kanya, ano ba nangyari doon? Ano na ba siya? Wala na po. So po may pansariling desisyon. Pero nung naisip niya na ako'y nagkamali, mali pala yung gano'n. Ano? Meron akong ganito, pero sinusolo ko. No? At ang pamilya ko, wala nang balita sa akin. Umalis ako, nagpagkalayo-layo. Naubos ko. So nagkamali po siya, mali. Babalik ako sa aking ama.
hihingi ako ng tawad. Amen? I will go to my Father and ask forgiveness. At nakita natin doon na gusto naman ng magpatawad. Amen? Gusto niya magpatawad. Hindi mo siya yung, sige na, dati, patawarin mo na ako. Sige na, sumagot ka na, patawarin mo na ako, dati. Sige na, tagal-tagal na, ayaw pa sumagot. Hindi ganun. Kita-kita natin, sa binasa natin, gustong-gusto ng Ama, patawarin ng kanyang anak. Amen? Humingi ng tawad, hindi pa tapos, sinabi na kagad yung mga, ganyan siya ng mga damit, may dadalik sa kanya, sing-sing, sapatos. Hinalikan siya, tumakbo, pumunta sa kanya. Mas pinadala sa kanya yung mga susuotin, damit, sing-sing, sapatos. Wala siyang sapatos. Wala siyang sandals. Amen? Pangalawa po mga kapatid, mayroon pong madali ang pagpapatawad at kagalakan. May selebrasyon, may piyesta. Amen? Ang binabanggit ko sa inyo ngayon ay piyesta. Binabanggit ko sa inyo ngayon, selebrasyon. Kapangyarihan ng kapatawaran, the power of forgiveness. Amen? Pag tayo po mga kapatid napatawad, sinabi ko sa iyo, parang tumatama sa loto. Amen? Pag ikaw napatawad, parang tumama sa loto, hindi mo pwede sabihin na nangangailangan ako. Pag ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan. Amen? Pag napatawad sa iyong pagkakamali, ako, ikaw, para tayong tumatama sa loto pag tayo ito yung sisisi. Alam niyo mga kapatid, kay John the Baptist, si John the Baptist, wala po siyang kapangyarihan, wala siyang kababalaghan. Amen? Sabi ng mga tao, John did no miracles, but whatever he say about this man, about Jesus, is true. Lahat ng sinabi niya tungkol kay Jesus, totoo, tumpak, reliable, walang sablay, walang mali. Amen? Si John the Baptist po, mga kapatid, walang kababalaghan. Pero mga tao doon, nagpuntahan sa disyerto. Huwag mo sabihin idlig tong lugar mo. Huwag mo sabihin, disyerto to. Magpupuntaan to, ang mga tao rito, dadagsain to, kapag po tayo ay nagsisisi. Amen? That's the power of forgiveness. Huh? Nagbabaptize doon si John the Baptist kasi marami daw doon tubig. Amen? Espiritu po ng Diyos ang kailangan. Kailangan maraming Espiritu ng Diyos doon, marami. Malaki yung intensity ng kapangyarihan ng Diyos. John the Baptist baptized in that place because there was too much water. Maraming tubig. Maraming Espiritu, maraming makapal yung Espiritu, yung intensity ng kapangyarihan. Amen? Ang mga tao nagko-confess ng kanyang kasalanan, sinasabi nila yung mali nila. Ako po ay ganito. Kasi hindi na po nila yung gagawin. Bakit? Bakit po nila sinasabi yun? Para gawin ulit? No? Ako po, ganito, ginawa ko, ganito. Tapos gagawin ulit, di po. Sinasabi po nila yung mali na yun kasi hindi na po nila yung ulitin. No? May tanong kasi ganito paano mag-i-improve ang buhay mo kung ginagawa mo pa rin yung mga bagay na ginagawa mo noon? How will your life will improve if you're still doing what you're doing before? Paano mag-i-improve ang buhay mo? Ganun pa rin ang ginagawa mo. Gaya ng dati. No? Nakapatid, yan yung kapangyarihan ng pagsisisi. Mahirap magsisi kung kumpis mo yung kasalanan mo. Sa church niya, mga kapatid, tumisigaw dito, umiiyak. Sabi niya sa tatay ng pastor, church niya, Sunday, dami tao, dami tao. Dami, baka ligo-ligo pa. Sabi niya, Papa, sabi niya, ganito po yung ginawa ko. Sinigaw na, yung question, sa kilagitnaan naman ng church, Sunday. Amen? Bakit na ng question para ulitin ulit? Hindi po. Amen? No? Kasi hindi na po siya
Hindi na po siya yun. Ang katawan niya ay katawan na ni Kristo. Amen? Hindi na po po yung babalikan. Kinumpes niya na, ang daan ng tao. Baka ngayon, kung ginawa niya ngayon, naka-Facebook live yun. Live yung buong mundo. Sinabi niya, ganito po yung ginawa ko. Mahirap mag-confess. Pero ito yung makapangyarihan. Katumbas ito, tumatama ka sa loto. Amen? Fiesta. Huwag mo sabihin, magigipit ako. Hindi. Mahirap gawin. No? The price is high, but it worth the cost. Binili mo, mahal. Ang mahal na binili mo. Pero nung naranasan mo, grabe. Parang kulang pa yung pinambayad ko. Napakaganda pala nito. Di ba? Ang mahal-mahal ng presyo, Lord. Ang hirap magsisi. Pero pagkatapos mo magsisi, grabe. Wow, ganito pala magsisi. Para pala tumatama sa loto ng libo-libong beses. Pag ikaw ay nagsisi. Amen? Ang mali. Pag nag-confess ka, talagang wow. No? Grabe. Kaya mga kapatid, yan ang dahilan bakit dinagsa ang disyerto. Bakit ang isang mga ngaral na parang ermitanyo, damit ay damit ng hayop, kumakain na ng punong pukyutan, doon sa disyerto, dinadagsa ng pagkarami-raming tao, liblib na lugar. Kasi po mga kapatid, ang mga tao nagsisisi. Amen? Mga kapatid, kung tayo kung magsisisi dito, napakalit na Lambingan, napakalit ng Cavite, napakalit ng Pilipinas. Kahit taga-Amerika magtatakbuhan dito. Ano meron? Amen? Ano nandyan? Nawala sa amin. No? Ang sagot lang naman, brother, simple lang po, pagsisisi. The power of forgiveness. Isang disyerto, dinagsa. Amen? Manipid pa rin sa Lambingan, dinagsa. Mga Pariseo na talagang, pag nahawa kami Pariseo, nakikita mo, uuwi yung maliligo. Pumupunta doon. Anong meron si John the Baptist? Ba't ang mga tao nandito? Amen? Bakit wala doon sa templo natin ang pinintura ginto? Bakit wala doon? Bakit nandito sa disyerto? Bakit nandito ang tao? Bakit wala sa siyudad? Wala sa city, wala sa Manila, wala sa Makati. Bakit nandito sa Biblia, sa probinsya? Amen? Dahil sa forgiveness, dahil sa repentance, naranasan nila patawad sila ng Diyos, ng Ama. Amen? Yun ang dahilan kaya dinadagsa sila. Ano? Ayan. Mga kapatid, yung templo masagana, andyan ang mga sasakyan, andyan ang lugar, napakalaki. Grabe yung bato ng templo, ang laki-laki. Kasi laki ng L300 yung bato. Isang piraso pala yun, ginawang bato, dingding ng templo, laki-laki. No? Nung halabaksan nga kasi laki ng L300, isang piraso pa lang. Napakalaki yung templo. Pinintura, pure gold. Parang salamin. Pero ba't ko ganun? Ang tao nasa disyerto. Mga kapatid, kasi sa naranasan nila napatawad sila mga tao. Yung mga sundalo nagsisisi na, hindi na po kami mangungutong. Hindi mo yun, may revival kay John the Baptist. Mga tao nagsisisi. Yung mga nangungulekta ng buwis, hindi na po kami mga, ano kung gagawin namin? Huwag ka nang magsobra ng singil. Ginagawa nila, dumanag siya ang mga tao, nagsisisi, nagpapabaptize. Amen? Maraming tubig. No? Ano sabihin mo yun? Ay, tubig lang pala. Ipon tayo dito. Pagawa tayo ng tangke ng hindi po yun. Espiritu po yun. Amen? Tatlong baptism, water, spirit, tsaka fire. No? Ang spirit tsaka fire, si Jesus ang nagbabaptize mo.
Si John the Baptist, tubig. Pagsisisi. Diyos yun. Ang sabi sa Bible, hindi ka pupunta kung hindi ka dinala na Espiritu yun. Maraming tubig. Amen? Spirit of repentance. Yun ang tubig. Spirit of repentance. Napakadami. Spirit of conviction. Yun ang tubig. Spirit of conviction. Ang Diyos handang magpatawad kahit tayo ay napapalayo. Malaki yung kanyang biyaya. Tinanggap niya yung kanyang anak ng bukas pala, bukas kamay. Open arms. Yun po yung awa ng Diyos. Pinapakita lang yung awa ng Diyos. Ganito ako naawa sa inyo. Di ba? Yung kuya nga, hindi naawa. Ba yan? Ayaw ko pa papasok dyan. Hindi ako sali dyan sa pagdiriwang nila. Kasi ganito yun eh. Pero yung ama, bukas, alam na, pasok, sige. Balik yung singsing, balik yung gamit mo, ito yung gamit mo, ito yung sandals mo. Talagang tinanggap siya ng kanyang ama. Tinanggap tayo ng ating Diyos. Tayo may nagkamali. Amen? Ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon. Dalawang haba ng love. May kondisyon at walang kondisyon. Dito nakita natin walang kondisyon. Wala siyang ginawa, pero minahal pa rin siya ng Ama. Minahal pa rin tayo ng Diyos. Kahit tayo walang nagawa. Ako wala akong ginawa, pero minahal ako. So yun. Wala man dahilan, baka tayo minamahal. Pero minahal tayo. Amen? Sinasabihan pa tayo ng Diyos na hindi kita patatawarin pag hindi ka patawa. Ang biro mo? Lord, wala naman siyang ginawa, ba't mo siyang patatawarin? Tapos ako pa mananagot. Diba? Biro mo, laki ng pagmamahal ng Diyos sa mga nagkakamali. Patawarin nyo yung nagkakasama sa inyo. Amen? Kasi hindi ko kayo patatawarin. At ang Diyos ay yun ang binigay ng Diyos sa Kanya. Biglaan, pagpapatawad, kagalakan. At meron siyang pinatabang luya. May selebrasyon. Amen? Mga kapatid, sa pamilya po ng Diyos, may mga matured. Amen? May mga matured. No? May mga matured na anak ng Diyos. Mga kapatid, yung kanilang pagtatagumpay mga kapatid ay hindi po dumarating ng libre. Amen? Wala pong magsasabi sa atin na ito, tagumpay ako kasi wala naman akong ginawa dito. Mga kapatid, itong mga nagtagumpay mo na dito ng Diyos, sila po pinersecute. Amen? Sila po sinaktan, sila inakusahan, sila pinako sa krus. Amen? Ang tawag po doon, mga pinatabang buya. Si Jesus, pinatabang buya, pinapersecute, pinapatay, nabakan, pinako sa krus, pinatabang buya. Tayo po na mga lingkod ng Diyos sa katawan ni Kristo, pinatabang buya. Amen? Para mga tao, meron silang piyesta. Para sila may pinatabang buya, meron silang enjoy. Amen? Yung kailangan mo, may ibang nagbayad. Si Jesus, binayaran na yung utang natin. May ibang nagbayad. Wala pong libre. Amen? Wala pong libre na, eto, okay na. Hindi po. May nagbayad niya. May natabang buya. Amen? Marami po tayong likod ng Diyos. No? Taga-India, sinuntok siya na mayroong bakal sa kamay, kadena. Nagkabali-bali yung kanyang tadyang. At pag humihinga siya, tumutusok sa kanyang baga, ayaw niya na huminga kasi masakit. At yun ay kanyang pinatawad. Sabi nung chief of police sa lugar nila, sabihin mo mga pangalan na mga bumumbog sa'yo, sa harapan mo, babalihan ko ng buto.
Yung mga kaibigan na naghuhulang ka sa kanya, patawarin mo ko. Kasi baka siya mamatay o mapilayan ng buto. Sabi ng lalaki to, Kristiyano siya, sabi niya, tinatawad ko na kayo, sa Panginoon naman kayo, humingi ng tawad. Doon sila tumanggap kay Jesus. Hanggang tumandaan itong lalaki to, yung kanyang mga kaibigan niya na bubugbog sa kanya, gumawa na ng kanyang mga pastor niya. Amen? May tinatabang buya. Pag ikaw nagkasala, may tinatabang buya. May nagbayad nun. Hindi yung, pastor na ako. Hanggang tumanda ka, pastor mo ako. Hindi ganun. May tinatabang buya. Amen? May nagbayad. Patayin natin yung tinatabang buya. Ito, dito sa India, bugbugin natin yung tinatabang buya. Gamitan natin ang kadena sa kamay. May nagbayad. Amen? Kaya nga sabi ni Jesus kay Pedro Pedro, mahal mo ba ako? Pakainin mo yung malalaking tupa at maliliit. Yung maliliit, mahihina sila, nagkakamali sila. Hindi na kaya yung mabilisan. No? Medyo dinadahan-dahan sila. Dahan-dahan lang. Yan yung mga maliliit. Yung mga lambs. Hindi na kaya biglain. Yung pwede galit ka. Nagdala kayo dito. Hindi, lagot kayo sa akin. Magpasa kayo ng Bible. Hindi, lagot kayo sa akin. Hindi pwede lang. Sa mga lambs, dahan-dahan. Ayon sa kanilang kakayanan. Sige, dahan-dahan. Papunta sa bahay ng ating ama. Yung sinabi ni Ismael, kaya ko. O ni Jacob, sinabi kay Ismael, dahan-dahan. Nanliit pa sila, lambs. Dahan-dahan lang. Makuna ka na ron, Lord. Dahan-dahanin ko lang itong mga tupa ko manliit pa. Ayon sa kanila kakayanan. According to their place. Amen. Ayan. May tinatabang lupa. May selebrasyon, mga kapatid. Sinabi ko na sa inyo kanina pa, pag ikaw pinatawag, may piyesta. No? Mga pinatawag, parang tumatama sa loto ng 1,000 beses. May selebrasyon, may piyesta. Ibibigay yung pangangailangan. Meron kang, alam mo, noong nagkasala si Adan, natanggal siya sa Eden. Sinabihan pa sa niya ng Diyos, sa pahos ng iyong mukha, itong kakain, nahihirapan siya. Tutubo sa lupa, tinik. Nagtanim ka, at tumutubo, tinik. Ang bunga, tinik. Lord, hindi ba pwede na pag nagtanim ako, ang bunga, mangga, o ganyan. Bakit pa nagtanim ako? Dahil sa aking pagkakamali, tinik ang tutubo, lalabas maranasan, tinik. Kasi po siya ay sumuway. Pero dito mga kapatid, sa binasa natin, ang bunga po ng kapatawaran, ng paghingi ng tawad, fiesta. Amen? Kaya dahil ang bunga ng kanyang pagkagsuway, tinik. Mahirapan siya mabuhay, mahirap siya kumain, pagpapawisan siya. Pero dito, ang bunga ng kapatawaran, fiesta. Amen? May fiesta. May kasaganaan, may pagdiriwang. No? Konektado ka na, connected ka na sa Ama. Meron ka ng connection. Meron ka ng blessing. Meron ka ng pesta. Meron ka ng tatanggapin sa Ama. Hindi ka na magugutom. Amen? May magbibigay sa iyo. May tutulong sa iyo. Amen? At nagagalak sila kasi may bumalik. May muling natagpuan. Mga kapatid, yung anak sa kanyang pagkakamali, siya ay patay. Muling nabuhay. Meron siyang resurrection power. Amen? Pag ikaw nagsisi ka, meron kang resurrection power. Yung mga sakit gagaling. Yung mga pangailangan pag pinag-pray mo, ibibigay. Pag nagsisi ka. Kaya nga sabi ko, kanina ko sasabi, pag nagsisi ka, para tumama sa loto, 1,000 beses. Kasi ikaw ay dating patay, muling nabuhay. Mayroon ng resurrection power. May power ka. Kaya yung tao sa disyerto, panahon ni John the Baptist, dinadagsa. Amen? Kasi binibigyan sila ng Diyos.
Yung kailangan nila binibigay. Yung karamdaman nila palagalingin. Yung patay nila bubuhayin. Amen? Meron silang resurrection power. Amen? Pagsisisi ang daan para dumating sa Jesus. Pagsisisi ang daan para dumating ang Espiritu Santo. Amen? Gusto mo naman Spirit? Magsisisi ka sa iyong mga pagkakamali. Repent. Amen? Yan, pag ikaw ay nagsisi, sabi niya, ito'y ligaw muling matagpuan. Konektado ka na sa Ama. Amen? Pag ikaw, nagkamali ka, hindi ka nagsisi, no? Nandiyan ka sa kasada, ginigit-git ka ng mga sasakyan. Ginigit-git. No, gigit-gitin ka ng sasakyan, ginigit-git ka. Bakit itong mga to ginigit-git ako, dinawala. Pero pag ako nagsisi, bibigyan ka ng road, bibigyan ka ng sing-sing, para kang pulis. Na, hindi kang gigit-gitin ng mga sasakyan, baka mahuli sila. Baka tinitan mo sila, amen? Tatakot sila, baka may paligid ito. Matikitan naman nito, takot. No? Pinagbibigyan mo, ikaw ang pinagbibigyan nila. Bakit? Bakit pinadadaan mo sila ako pinadadaan? Kasi buhay ka na, natakbo ka na, konektado ka na, meron ka ng tsapa, meron ka ng singsing, meron ka ng road. Nagdadampang ka na, may autoridad ka na. Amen? Kaya kahit padaanin mo sila, parang sinasabi nila, sir, hindi ko na iwan ng lumaan. Kasi mayroon ka may nakikita sa iyong damit, robe. May singsing. Ang singsing, mayroon makita, pero yung robe, mayroon pa din makita. Anak yan, anak. Amen? Mayroong autoridad. Kaya yung disyerto, dinadagsa. Kahit yung disyerto, dinadagsa pagkaramilang tao. Kasi nagkaroon sila ng nakilala sila, pinagbibigyan sila. Hindi sila ginigit-git, hindi sila iniipit, hindi sila ginigipit. Amen? Kasi meron ka ng tsapa, meron ka ng damit, meron ka ng singsing. Kaya sabi ko sa inyo kanina pa, pag nagsisi ka, para kang tumama sa loto, libo-libong beses. Ang dami mong pribileyo. Amen? Ang dami mong pribileyo. Yan. Yung resurrection power, napakalaki niyan. Nandiyan pala yan sa pagsisisi. Pag nagsisi ka, buhay ka na ulit. Dati patay ka, ngayon buhay ka na. Amen? Ako po, nabasa ko po mga kapatid. Nakaraan, ituro ko na rin to. Yung puno na hindi namumunga, puputulin. Mga kapatid, pag hindi po tayo, wala po tayong bunga ng pagsisisi, puputulin po tayo. Amen? Yung po hinahanap sa atin. Pag hindi po tayo nagsisi, pag wala po tayo Espiritu Santo, hindi tayo nagsisisi. Ang Espiritu Santo, Spirit of Conviction, Spirit of Repentance. Pag wala po tayo, puputulin po tayo. Bibigyan pa po tayo ng Diyos ng isang taon. Sabi ng lalaki, bantay. Bigyan mo pa po siya ng isang taon. Kung kaya niyo paligid, dali kang pakara. Pag di pa rin namunga, sige. Kung gusto mong maputol, sige. Pero pag namunga, tuloy-tuloy yan, buhay yan. Sumabra tayo ganyan. Tayo ba nagsisisi? No? Kasi po, mga kapatid, pag di po tayo nagsisi, tayo ay patay. Tayo ay ligaw. Pag tayo nagsisi, tayo muli na buhay. No? Muli tayo na buhay, hindi nasabihin ng Diyos, putulin yan! Hindi ko nasabihin yan kasi nagsisisi tayo. Namumunga tayo ng pagsisisi. Namumunga tayo ng conviction. Meron tayong conviction, convicted tayo. Meron tayong repentance. Sabihin nun, hindi mo na gagawin yung dati mong ginagawa, metanoia. Repent, metanoia. Magbabago ka ng isip. Hindi mo na yan iniisip. Hindi mo na yan ginagawa. Amen? Kasi tayong mga tao, kung naisip natin, ginagawa natin. Ang repentance, gagawa ng isip, bago ka ng gawa. Amen? Ito na ginagawa mo, ito na iniisip mo. No? Kay Lord ka na.
Sa Diyos ka na, sa pamilya ka na ng Diyos. Amen. Yan. Kaya tayo buhay na ulit. Sa ating nabasang verse, tayo ay bumagsak at muling natubos. Yung dati, gusto natin independent tayo, walang ama, walang Diyos. Ngayon, pag tayo po nagsisi, papailalim tayo sa ating Diyos. Hindi na tayo nagsusulo. Lagi na natin kasama ang Diyos. Yung ginagawa natin, siya ang gagawa ng para sa atin. Kaya tayo madali ang mga bagay-bagay sa atin. Madali maglingkod sa Diyos. Kasi yun ginagawa ng Diyos para sa atin. Madali tumugtog, madali kumanta. Kasi siya yung tutugtog para sa atin, siya yung kakanta para sa atin. Siya yung mag-preach para sa atin. Amen? Magiging madali yung mga bagay. Tinubos tayo ng Diyos. Mula sa ating pagbagsak, mula sa ating pagsisis, sa ating pagdurusa. Amen. So nakita rin natin dito yung inggit at self-righteous. Yung kuya, hindi ako mapasok dyan. Hindi ako makikiselebrate dyan. Dumating siya, pinatawad siya ng ama. Hindi ako sama dyan. Self-righteous. Amen? Ako, wala naman akong pagkakamali. Tapos wala namang binibigay sa akin. Hindi ako nagkamali na ganyan. Hindi ako gumawa ng malaking mga kasalanan, mga ganyan. Wala naman ako napapala. Hindi ganyan. Pero nakita ko natin yung na-inggit siya, no? Pero mga kapatid, yan. Inalo ko siya ng kanyang tatay. Ang kapatid mo kasi patay ng muli na buhay. Naligaw at muli na buhay. Amen? So pumasok sila doon sa bahay. Nag-celebrate ngayon sila. Amen? Meron dito napansin lang sa verse ito, restoration, reconciliation. Ni-restore, anak pa rin siya. Nag-reconcile, nagkasundo pa rin sila. No? Mga kapatid, iba-iba ugali ng ama. Ang ama, hindi siya pupunta sa mga nagkamali. Inaantay siyang bumalik. Ang trabaho ng anak, puntahan yung mga nagkamali, dalhin sa ama. No? Ang Holy Spirit, tutulungan ng Holy Spirit, papaalala na yung anak, si Jesus. Pero, huwag mo siyang i-grip. No? Huwag mo siyang susugatan. No? Ayaw niya ng sinusugatan sa Holy Spirit. Yung anak naman, pwede mo siyang saktan. Sige, paahon mo sa krus. Yung Holy Spirit, doon mo kahit pako. Amen? Ang Holy Spirit, doon mo kahit pako. At sinabi pa, hindi mo pwede paluin yung bato ng 2 beses. Pinako mo na yung anak, pako ka pa ulit, hindi pwede yung pangalawa. Isa lang. Pagdating ng Holy Spirit, hindi na pwede yun. Isa lang. Yung anak lang, ipako mo sa krus. Nagtuturo, di natin pinaniniwalaan. Pinapalo siya, sinasaktan siya, mag-prophesy ka, sinasampal, sino sumampal sa'yo, sino pumalo sa'yo, prophesy ko, hulaan mo. Tingnan natin kung totoo. Kung tama hula mo, tama prophesy mo. Inubaran siya, pinalo sa krus. Kay Jesus, pwede. Sa anak. Pero sa Espiritu Santo, hindi pwede yun. Hindi pwede gawin yun. Pag ganyan ng Holy Spirit, si Anaya sa Pira tumumba. Sa anak, pwede yun. Pero pag nandiyan ang Holy Spirit, wag mo yung gagawin. Hindi yun napapansin, ha? Hindi yun napapansin. No? Ito si Pedro, may Holy Spirit, yung napapansin. Malalaman mo na yung tumumba ka na at patay. Amen? Ang Holy Spirit pa, nalalaman kung nandyan. Hindi alam. Nung kay Jesus, bulong po, pinakaw sa krus. Pero nung kay Pedro na, andyan ang Holy Spirit. Dumating na sa araw ng Pentecost, hindi nila alam na may Holy Spirit. Nagsalita ko sila, nagsinungaling. Nalaman na may Holy Spirit kung tumumba na sila at namatay. Amen? Hindi mo alam pag nandiyan ang Holy Spirit. Yung lingkod lang ng Diyos ang nakakaalam ng Holy Spirit kung tinanggap niya ang Holy Spirit. Yun lang. Amen? Ngayon, na mayroong kagalakan, mayroong pala tayong sariling gusto at may consequences.
mayroon pa rin bawi. Pag mayroon kang sarili gusto, ito gusto kong gawin, may consequences pa yan. Amen? Kailangan pala kalooban ng Diyos. Kalooban ng Ama. Kailangan natin magsisi. Amen? Kalooban ng Diyos ngayong umaga, tayo magsisi. Pag hindi yung kalooban ng Diyos, may consequences. Madali na nabawi ko kanina, isang taon na lang. Puputulin na yung puno. May consequences. Kailangan bunga ng pagsisisi. Tayo, kailangan natin yung kalooban ng Diyos. Kundi, darating panahon, tayo mangangailangan. Tayo mamamatay. Sabi ng lalaki, sabi ng bunsong anak, nagugutom ako. Mamamatay ako dito. Ngayon ang consequences ng sariling kagustuhan. Ito gusto ko, ito gusto ko. Ito gagawin ko. No? Hindi yung gusto ng Ama. Yung gusto ko. Siya'y nangailangan, siya'y nagutom at muntik na siyang mamatay. Walang tumutulong sa kanya. Amen? May consequences pag gusto mo, gusto mo. May blessing pag ikaw ay nagsisisi. Amen? The power of forgiveness. The power of repentance. Pag ikaw ay nagsisi. Kagalakan sa mga bumabalik. Amen? May kagalakan pag tayo bumabalik, nagsisisi. Grabe, sabi ko, pag meron daw nagsisi, libo-libo laksang anghel sa langit, naglulundagan, nagdiriwang sa langit. Yan ang kagalakan. Amen? May kagalakan sa mga nagsisisi. Amen? Ginagawa mo isang bagay kasi nagsisi ka. Sa bahay ng Ama, may music. May kumakanta, may tumutugtog. Magsisi muna. Hindi ka makakarating doon kung hindi ka nagsisi. Ang sabi ng anak, ng bunso, babangon ako, pupunta ako sa akin, Ama. Magsisi ka muna. Ama, sasabihin ko sa kanya, Ama, ako po'y nagkamali. Hindi po karapat dapat tawagin anak. Magsisi mo muna bago tugtog. Bago kanta-kanta. Hindi pwede shortcut. Oh, andito ka na agad sa bahay. Hindi. Sa bahay may musika, may kantahan, may sayawan. Magsisi ka muna. Doon muna. Sabihin mo muna doon, ako yung nagkasala. Hindi po ako dapat tawagin anak. Amen? Magsisi muna bago ka maglingkod. Bago ka masama sa pamilya. Magsisi ka muna. No? Repent muna. Bago ka nito mag-God, bago Holy Spirit, magsisi muna. Tubig muna. Magsisi muna tayo. Amen? Bago bautismo ng Espiritu at apoy. Bautismo na ng tubig. Magsisi muna tayo. Bumaha muna ng luha ng pagsisisi. Amen? Para may grasya, may biyaya, may kapatawaran, may kailangan na magsisi. May pagmamahal, maranasan mo yung pagmamahal, ibalik sa yung sing-sing, balik sa yung damit, balik sa katos. Amen? Ang sing-sing ay otoridad. Malay ko may pinagtatatak. Pag meron ka nag-Christ, natatak. Naapro-probado mo sa mundo. Pag meron kang sandalas, ang alipin ay walang suot sa paa. Malaya ka na naman. Amen? Pinalaya ka na naman sa pagkabihan. Pag binigyan ka ng sapatos. Pag ikaw nangangaral, may sandalas ka, ibig sabihin hindi ka alipin. No? Pero bago ka magdikod niya, bago mapunta sa bahay ng Ama, magsisi ka muna. Hindi pwede may sandalas ka agad. Wala. Doon sa bahay ng Ama, doon ka magkakasandalas. Doon magkakaroon ng Word of God, ng gospel, na ituturo. Ang may sakit, gagaling. Ang patay, mabubuhay. Ang bulag, makakakita, gospel. Amen? Magsisi muna. Magkaroon muna ng kapangyarihan. Amen? Robe, authority, anak. Alam ng mga diablo, ikaw ay anak. Pag sunod ka sa Word of God, pag meron ang Word of God, susunod ang Diyos dahil sa'yo. Lord, itong Word of God, ito yung tao sa akin to.
Susundin mo to kasi salita mo to. Magsisisi ako, bibigyan mo pala ako ng piyesta. Amen? Word of God to. Ang sabi ng Diyos, alipin ako ng aking salita. Nakalagay niya, pag nagsisi ka, bibigyan ka ng piyesta. Bibigyan ka ng singsing, sapatos, damit. Bibigyan ka ng otoridad. Kilala ka ng mga diablo. Kaya ang sabi ni Jesus, nasusulat. Susunod ang diablo. Ang Diyos sumunod, ang diablo sumunod. Sabi ni Jesus, nasusulat. No? Kaya sabi mo sa akin yan, para mawala ako sa Diyos, sa ministry, nasusulat. Sumusunod yung diablo. Ang Diyos sumunod, ang diablo sumunod. Ganun kalagang salita ng Diyos. Kung ano nakalagay sa Bible, makikinabang ka naman. Amen? Kasi susundin ng Diyos yan. No? Meron kang resurrection power pag ikaw nagsisi. Patay ka, muli ka na buhay. Susundin ng Diyos yan. Ano? Kaya mga kapatid, pag ikaw nagsisi, parang tumama sa loto ng 1,000 beses. Ano? Ang daming blessing, ang daming pribileyo. Balikan na naman sa pribileyo mo. Amen? So, kalahati pa lang tunay turo ko. Amen? Pero, yung mga kapatid, talaga, yung nakaraan, ang tinuro ko talaga ng mga Spirit. Yung ito'y panahon ng revival. Huwag ka magtaka isang araw, dadalsain na tayo dito. Kahit mga ibang bansa, dadaluhan tayo. Amen? Huwag ka magtaka isang araw. Yan yung kapangyarihan ng pagsisisi. Judgment begins at the house of the Lord. Sa pamilya niya. Kayo ba yung nagsisisi? Pag nagsisisi kayo, mayroong singsing, mayroong robe, mayroong sandals, may gospel. Hindi kayo bihag. Hindi kayo alipin. Kayo ay anak. Pag kayo nagsisi. Amen? Alam niyo ba, nung araw, ang mas matanda, pagka sumalubong, ito ay nakakahiya. Inako ng ama ang kahihiyan pag may nagkakaroon pag may nagsisisi. Pinunta ka niya, hinalikan niya. No? Ito ay nakakaya ng araw, nakakaya. Ang anak ang hahalik sa tatay. Hindi ang ama ang tatakbo, pumunta yung anak. Tapos hahalik. Ito ay nakakahiya. Ibinaba mo yung pwesto mo na mas mababa ka. Mas mababa ako dito sa anak ko. Bakit? Kasi nagsisi. Pag ikaw nagsisi, ibinababa ng ama, binababa ng Diyos ang kanyang sarili, kaya integridad binaba niya. Dahil may bumalik. Nung panahon na yan, nakakahiya. Apuntahan ang mas bata sa iyo. Ang mas mababa sa iyo. Yung mawala sapatos, ganyan. Pero inako yun ng ama. Inako yun ng Diyos. Puntaan ko ito, baba ko na yung karangalan. Halikan ko siya, puntaan ko siya. Amen? Ngayon, kakalahati ng putong naturo ko. Pamaturo ko sa ibang pagkakataon o Facebook Live. Amen? Yun lang po mga pagsisisi. Magsimula muna tayo sa pagsisisi. Repentance. No? Bunga ng repentance. Para hindi tayo mapalakog. Inaano muna. Ang pagsisisi araw-araw kasi dumating. Konektado tayo sa Panginoon. Buhay tayo sa Panginoon. Hindi tayo patay, hindi tayo ligaw. Madaling tumugtog, madaling kumanta, madaling mamaral. Pero kailangan po tayo magsisi. Amen? Kaya sila 100 years, 200 years lang sa aming buong mundo. Kasi sila po ay mga nagsisi. Sila po ay may Espiritu Santo. Amen?